A blessed day to everyone. I am Alyssa Sandon and welcome again to day 31 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay huling araw bago ang bagong taon. At ngayon nga ay December 31, 2025. At yung pag-uusapan naman natin ngayon ay paano harapin ang susunod na taon. And for today's devotion ay ito ay pinamagatan natin, Recommitment to God. For the concept by Pastor Russell, recommitment to God is not about starting over. It is about realigning our heart with the covenant we already belong. Like Israel in Joshua's day, we remember God's mighty work, confront the idols that quietly take his place, and choose again whom we will serve. Recommitment calls us to honesty, repentance, and renewed obedience. When we return to God with a humble heart, He graciously restores our focus, strengthens our resolve, and leads us forward in faith. Now, para po sa ating katuruan, makikita po natin ito sa Joshua 24, verse 24 to 25. Ito po yung nag-uusap yung mga tao ng Israel kay Joshua. Si Joshua po yung pumalit kay Abraham pagkatapos nga po nila makarating doon sa Promised Land. Ang quick pagbasa lang po doon sa past. Israel was a slave of Egypt. Then God freed them. In their departure, God provided them their needs. But still, Israel doubt God. Lagi silang nagdududa sa Diyos kung may Diyos ba talaga at bakit sila naghihirap doon sa wilderness. And worship God and God, it says, doon, dahil sa doubt nila sa Diyos ay natuto silang sumamba sa mga God and goddesses. At ayun yung naging idolatrous, ayun yung they become idolatrous. And now dako tayo sa teaching. Teaching mula dito sa verse natin. Number 1, people witness God's faithfulness. Despite of being idolatrous ng mga tao, yung stubbornness, yung lack of trust to the God who make them free, despite of doubting and constant complaint, God still do His promise. He leads them to the promised land. Hindi kinalimutan ng Diyos, hindi nagalit ng Diyos, oo, dahil sumasamba sila sa God and goddesses, pero hindi naging dahilan yun para kalimutan ng Diyos ang pangako niya. Again, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Sa pangako, hindi nakakalimot sa pangako, pero sa kasalanan mo na pinatawad niya, kinalimutan na yun ng Diyos. That's called amnesty. At ganun din ang Diyos sa atin. Sa kabila ng pagkalimot natin sa Kanya, pagsunod natin sa ating mga sarili, pinaghaharian natin yung mga sarili natin, sa kabila ng pagiging unfaithful, God still faithful to us. Because God doesn't look to your performance. Kung gaano ka kagaling, kayaman, kabuti, hindi yun tinitingnan ng Diyos para hindi siya maging faithful to you. He knows how people fragile. He knows how fragile you are. And God choose patient over you. Nagiging mapagpasensya ang Diyos sa atin dahil alam niya na tayo ay mahina. And now, look back and see how God sustained you throughout this year. Tingnan natin, balikan natin yung mga pangyayari ngayong taon. Yung mga from January hanggang ngayon, huling araw ng December. For every season you face, naging problema man, yung kahirapan man, God still with you. Kahit sa gitna ng problema, nananatili sa iyo ang Diyos. And help you grow. Yung problema na yun, binigay niya yun hindi para parusahan ka, kundi para tulungan kang mag-grow. So, end this year with a grateful heart. Count your blessing one by one instead to those we lack of. Tingnan natin yung mga blessing natin. I-count natin yun, ilista natin yun, at ipagpasalamat natin sa Diyos. Instead doon sa mga bagay na hindi natin nakuha o wala tayo ngayon. And for number 2, the people are burdened by idolatry. Ito yung mga tao before. Bagamat pinalaya na ng Diyos ang mga tao, ay pinahirapan pa rin nila ang kanilang sarili. Hindi Diyos ang nagpahirap sa kanila, kundi ang kanilang mga sarili because they are burdened by idolatry. Yung pagiging idolatrous. Ano ba yung idolatrous? Ito yung may mas lamang na naghahari sa mga puso natin kesa ang Diyos.
Ito ay marahil or maaaring maging bagay na naging almost or sa wika natin ngayon ay multo. Marahil yung mga bagay na muntik na mapasa atin, mga oportunidad na hindi natin nakuha, o yung mga tao na kinagagalitan natin o yung tao na dati nating minahal. They become our idolatrous. Yung pagmamahal natin sa kanila, mas labang kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos. At ayun yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, may mga taong pinaghihiwalay niya kahit gaano pa kayo perfect. Kung hindi siya ang nagiging sentro, kung siya yung nagiging buhay mo kaysa sa Diyos, ay talagang ilalayo at ilalayo sa iyo ng Diyos. At bakit ba, paano ito naging idol? Paano naging idol yung mga bagay nito? Again, dahil we cherish most what God take away for us. Yung mga nilalayo ng bagay, yung mga nilalayong bagay sa atin ng Diyos, nagiging mas lamang yon sa puso natin. Lagi tayo tinitingnan natin na what if ayun yung nangyari, sana ayun yung nangyari. Ayun yun ng Diyos. Kaya nga nilayo yun ng Diyos to protect you, to remind you that you becoming idolatrous. These idols keeps you away to God. Ayun ang Diyos na mapalayo ka sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na kung ikaw lang ang nagahari sa buhay mo, kung ikaw lang yung namumuno sa buhay mo, alam niya mapapahamak at mapapahamak ka. Kaya nilalayo niya yung mga bagay na mas nagiging matimbang sa puso mo kaysa sa Kanya. And we tend to have a stronghold sa mga failed opportunities or lovers that becomes our baggage of burdens. Unconsciously, yung mga multo natin, yung mga almost natin is nagiging lamangayan sa puso natin at ayun yung nagiging baggage. Ayun yung nagpapahirap sa atin para makalaya. Bagamat pinalaya na tayo ng Diyos, pinipili pa rin nating makulong sa mga baggage of burdens. And now, it is important to recognize it now. Mahalagang alamin natin ngayon, ano ba yung mga baggage sa puso natin ngayon before entering the new year. Surrender it all to God. Ask for His help. Lagi tayong tutulungan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. And recommit to God again. I-surrender natin at i-recommit natin yung sarili natin sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo tatalikuran ng Diyos kahit na naging makasalanan tayo before, kahit na nakalimutan natin ng Diyos before. God, again, is always welcoming us to His life. And for the number 3, the people renewed their covenant with God. Yung mga tao noon ay nirenew nila. Yung covenant means yung agreement nila sa Panginoon. Kung sa Israel noon ay si Joshua, siya yung mediator to God, then now we have Jesus. Siya yung namamagitan sa atin at sa Panginoon. He is our new covenant. Kaya alam ng Diyos gaano tayo kahina. Alam niya gaano tayo ka-fragile. Mabilis tayong magbago ng desisyon. That's why He keeps on allowing us to repent, renew, and recommit again. Hindi porket nagkasala ka ay ayaw na sa'yo ng Diyos. Pag nagkasala ka, gusto ng Diyos, talikuran mo to, bumalik ka. Talikuran, bumalik, talikuran, bumalik. Laging sa Diyos lamang. At paano ba natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, remember God's faithfulness. Lagi nating alalahanin gaano kabuti ang Diyos noon sa mga tao sa Israel. At hindi yun magbabago hanggang ngayon. Isipin natin paano tayo na-sustain ni God throughout this year. Instead sa pagpo-focus natin sa mga bagay na hindi natin nakuha. Kasi ayon, ang mabibigay lang sa atin nun ay kalungkutan, yung discouragement to continue what we promise to God, yung kinocommit natin kay God. Look how God's meet your needs spiritually, physically, emotionally. Kung sino ang Diyos natapat noon sa panahon nila Abraham, sa Israel, sa mga sumunod na henerasyon ay ganun pa rin siyang tapat hanggang ngayon. Sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng bawat taong nasa paligid mo. And God is faithful and that will never change.
lagi po nating alalahanin yun. Hindi nagbabago ang Panginoon. Siya, kung ano siya kahapon, kung ano siya ngayon, kung ano siya bukas, ganun siya palagi. At hindi magbabago yun. And for number 3, release unnecessary burdens. Palayain na natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman dapat natin ini-slave yung sarili natin. Yung hatred, yung unforgiveness, yung bitterness. Then release then release it and free yourself. Dahil ikaw lamang ang magpapahirap sa sarili mo or ikaw lamang yung mahihirapan. Samantalang yung kagalit mo, yung kinaiinisan mo ay natutulog na na mahimbing. Tayo lamang ang nahihirapan kung hindi natin i-release ito, kung hindi natin iso-surrender itong mga unnecessary burdens sa Lord. Release those burdens, again, maaaring maging idols natin yon sa mga puso natin unconsciously. Hindi, yung pagkakaroon ng idols, hindi lang to yung maganda, yung nakikita natin sa mga artista na iniidolo natin sila. Ito yung idol na mas lamang kaysa sa Diyos. At yung hatred, maaaring maging lamang yun kaysa, lamang yun sa puso mo kaysa sa Diyos. Yung, kaya maganda na sino-surrender natin ito, nire-release natin ito. And for the application number 3, renew your commitment to God. Kung may babalikan man tayo sa bagong taon, dapat sa Diyos yun. Dapat ang Diyos yung babalikan natin. Renew our commitment. Reading Bibles, doing devotion, worship Him always. And yes, we cannot consistently perfect. Hindi natin yung magagawa ng kung ano yung kung gaano kaganda kahapon, ay ganun pa rin natin magagawa ngayon. But laging may ups and downs, maraming hindrance, but choose always to pause rather than to stop. Lagi tayong maging mapagpasensya sa ating mga sarili dahil hindi naman tayo perfect. And that's God asks us to do. Be still. Manatili tayo. Let's pause and not stop. Despite na mga problema ay nananatili tayo sa Diyos. Ayun yung pagiging Christian. Ayun yung challenge sa atin bilang Christian. Kahit na tayo ay nakakaranas ng panlalamig at mula doon manaranasan na at mula doon sa panlalamig na yun ay makakaranas tayo ng totoong kapayapaan. Kahit may problema ka, ramdam mo kung gaano yung peace na ibinibigay ng Diyos sa atin. Because you know that your life is in the hand of God, who's in control, who's in control in everything and nothing is impossible to Him. Nasa Diyos ka at yung problema mo, nasa Diyos rin yan. Hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kaya. And recommit yourself and also with your entire family. Ito yung pinakamagandang commitment na magagawa natin. Hindi lang ikaw yung nare-recommit mo, kundi yung buong pamilya mo at yung buong tao, lahat ng tao nasa sa paligid mo. Again, ano natin ito may sasabuhay? Remembers God's faithfulness. Lagi nating alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos. Release unnecessary burdens. Palayain na natin yung sarili natin. Bagamat tayo pinalaya na rin ng Diyos. At pangatlo ay renew your commitment to God pag tayo pinalaya na. Dahil tayo pinalaya na, tayo'y magkaroon ng recommitment again sa ating Diyos. Lagi tayong bumalik tanging sa Kanya lamang. At ngayon, bago po natin i-end itong devotion, ay magkaroon muna tayo ng ating closing prayer. Father God, we thank you for today's devotion na muli kami ay nakarinig ng inyong mga salita. Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang inyong kabutihan, faithfulness throughout our days here on earth, Lord God. Salamat po at inyo kami pinabayaan, Panginoon. At Panginoon, inaamin po namin na kami nagkaroon ng mga idols dito sa puso namin, Panginoon. At hinihiling namin na linisin nyo kami, Panginoon. Alisin nyo yung mga burden sa aming mga puso, Panginoon. Cleanse our heart, my mind, and our soul, Lord God. We praise you, Lord God, and we glorify you always, Lord God. At huwag nyo kami pababayaan, Lord God, sa darating pang mga taon, Panginoon, na lagi kayo palagi ang manguna at madakilan ng bawat tao, Panginoon. Kayo palagi ang makita sa aming mga ginagawa, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kaming baguhin ang aming mga sarili, Lord God.
Kayo nawa lagi ang maging sentro ng aming buhay, ng aming mga plano at aming pagbabago, Lord God. Always remind us, Lord God, we know that we are weak, Lord God, but we know that you are our strength, Lord God. Lord God, please forgive us for our sin, Lord God. Always remind us, Lord God, that to come back again and again and again to you, Lord God. We recommit to you, Lord God, our plans, Lord God, and be guide to our ways, Lord God. Kayo na po palagi ang siyang manguna, Panginoon. Tulungan niyo kami maging productive ngayong araw, Panginoon. At maging masaya nawa ang pasok at magaan ang pasok ng bagong taon para sa aming Panginoon. Maraming maraming salamat po. We commit all to you, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and have a and God bless. Happy New Year, everyone.